si Pope Francis ay pumanaw noong April 21, 2025 at ang Roma ay gumagawa ng isang pagpapahayag na si Pope Francis ay nasa langit na ngayon na may espesyal na ugnayan sa unang papa na si Pedro. At si Pope Francis ay naroon na sa Ama sa kanyang kaharian sa langit. Ito ba ay talagang totoo? Maligayang pagdating mga mahal kong kaibigan dito sa VTD Media Ministry Channel. Maaari po bang pakisubscribe, pakilike at pakishare ang bidyong ito. Ayon sa Apokalipsis 18:2 at siya ay sumisigaw sa malakas na tinig na nagsabi, naguho ang dakilang Babilonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal at kasuklam-suklam ng mga ibon. May isang artikulong nagsasabi na si Pope Francis ay bumalik na sa bahay ng kanyang ama, na sinabi ng isang rektor ng pontifical sa Basilica ni St. Anthony. Ang pakikiramay ng Franciscan community at ng buong pamilyang Antonian sa mundo. At ayon sa AtoNews.com, siya ay bumalik sa bahay ng ama. Nagdadalamhati ang simbahang Katoliko at nag-alay ng mga panalangin at pagsindi ng mga kandila para kay Pope Francis. Pagkatapos ibigay ang kanyang final orbi sa orbi bilang blessing sa Easter Sunday mula sa St. Peter Cathedral sa Vatican. Ayon sa CCEE.com, si Pope Francis ay bumalik na sa bahay ng Ama, nagkaisang panalangin para sa walang hanggang kapahingahan na kanilang tinawag ng Holy Father. Trump is said to be rooting for an American to be chosen as the next pope. He's 76-year-old Cardinal Raymond Burke of Wisconsin, an outspoken Trump supporter. Cardinal Burke condemned Joe Biden's stance on abortion and praised Trump at a March for Life rally in January. There couldn't be anything more important for our nation than to restore the respect for human life, and that the president himself will now give witness to this is really it's a wonderful. And then we wake up the next morning to hear that his representative here on earth, the Bishop of Rome, the successor of Peter, our Holy Father the Pope, had actually passed over, to borrow the word from our Jewish neighbors, from life here to life everlasting. You couldn't have choreographed it better. And so I think you'd almost think he had planned it, which we know he didn't, but God planned it. That his representative here on earth, the Bishop of Rome, the successor of Peter, that his representative here on earth, the Bishop of Rome, the successor of Peter, that his representative here on earth, the Bishop of Rome, the successor of Peter. Carissimi fratelli et sorelle. Dear brothers and sisters, with deep sorrow I must announce the death of our Holy Father Francis. At 7:35 this morning, the Bishop of Rome, Francis, returned to the house of the Father. At 7:35 this morning, the Bishop of Rome, Francis, returned to the house of the Father. The Bishop of Rome, Francis, returned to the house of the Father. Ang pahayag bang ito ng Roma ay may katotohanan o pawang kasinungalingan? Namatay na ang pinakatanyag na papa at ang unang narinig natin ay ang paulit-ulit na mga announcement mula sa Roma na gamit ang microphones at headlines pa kahit saan na sinasabi na siya ay bumalik na sa bahay ng Ama. Ngayon, siya ay nasa langit habang nakatingin sa atin at gaano ito katagal hanggang ang mga Katoliko ay patuloy na manalangin sa Kanya na upang humingi ng kapatawaran. Pero ang katotohanan, mga mahal kong kaibigan, ang Papa ay hindi bumalik sa bahay ng Ama. Na siya ay namatay at katulad ng ibang taong namatay, si Francis ay pumasok sa estado ng kawalan ng malay na ayon sa Biblia ay natutulog. Ayon sa Ecclesiastes 9:5, hindi nalalaman ng mga patay ang anumang bagay na gaya ng sinasabi ni Jesus sa Juan 11:14 na si Lazaro ay patay. Si Pope Francis ay nasa mga libingan.
Si Maria ay nasa mga libingan. Si Padre Pio ay nasa mga libingan. Si Mother Teresa ay nasa libingan. At katulad ng lahat ng namatay, ay haharap sa Diyos pagdating ng paghukom. Ano ang mangyayari kapag namatay ang tao? Si Pope Francis at ang lahat ng mga obispo ay may special bang advantage? At si Pedro ba ang unang papa? Sa Apokalipsis 16:14, sila ay mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng kababalaghan na pumaparoon sa mga hari ng lupa at ng buong mundo at magtitipon na upang makikibaka sa dakilang araw na iyon ng Diyos na makapangyarihan. Ayon sa Biblia, ito ay maliwanag na ang mga minamahal nating namatay ay hindi nagiging multo. Kung ganun, sino ang gumagawa sa likod ng mga panlilinlang na ito? Ang masamang espiritu. Mahal na mga kaibigan, ang bawat isa ay managot sa Diyos at hahatulan ayon sa kanilang mga gawa. Sa Apokalipsis 22:12. Ang paghuhukom na ito ay para sa lahat, regardless kung ikaw ay papa o hindi. Sinasaklaw ang lahat nito kahit ano pa ang iyong paniniwala. Ang Biblia ay itinuturo na ang paghuhukom na ito ay gagawin ni Hesukristo ayon sa utos ng Ama. Mahal na mga kaibigan, ang Vatican ay kinukumpirma na si Pope Francis ay bumalik na sa bahay ng Ama. Ngunit noong buhay pa si Pope Francis ay kanyang itinuturo na ang lahat ng mga relihiyon ay daan patungo sa Diyos, na ang pahayag na ito ay kanyang ginawa sa panahon ng Interfaith Dialogue noong 2024 sa Singapore. At niyakap pa ng Papa ang pagsamba sa Mother Earth. Ang mga pahayag na ginawa ni Pope Francis sa kanyang pagdalaw na salungat sa mga core Christian doctrine. Inihayag ni Jesus sa Juan 14:6 na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan niya. May isang higit pang pagpapahayag ng Papa sa publiko. Sino ako para maghatol? Na ito ay tumutukoy sa sexual orientation ng mga kaparian. Dagdag pa ay kanyang rinedefine ang moral law at biblical evangelization sa pamamagitan ng kanyang bagong ecological conversion. At ito ang kanyang Green Commandments na ayon sa unang utos, pangalagaan ang ating common home mula sa pagkawasak. Green Commandments number 3, muling tuklasin ang isang theological na pananaw sa likas ng ating mundo. Green Commandments number 5, kilalanin na ang mga tao ang siyang ugat ng krisis sa ating pangkaraniwang tahanan. Green Commandment number 9, yakapin ang ecological na espiritualidad. Green Commandments number 10, linangin ang mga ecological na buhay. Personally speaking, I would rather follow the 10 Commandments that Moses received at Sinai. Sa Stop Ecocide website, sinabi ni Pope Francis na ang pagsisira sa mundo ay isang kasalanan at dapat maging isang krimen. Nakakakilig na marinig si Pope Francis na nananawagan para sa matinding pagkasira sa mundo, ecocide, ay gagawing isang krimen. Sinasabi ng mestok.com na si Pope Francis ay nagpanukala ng bagong kasalanan. Huwag mong sirain ang harmonya ng kapaligiran. Ang Papa ay gumawa ng kanyang sariling beatitudes, ang corset bilang maging ulirang Kristiyano, katulad ng kaamuan at awa na inihayag ni Jesus sa Biblia. Sinabi ng Papa, mapalad yaong mga pinoprotektahan at pinapangalagaan ang ating karaniwang tahanan. We must introduce, we are thinking about it, the sin against ecology, the ecological sin against the common home,
because it is a duty. An announcement that sent shockwaves through the Catholic world to include a definition of ecological sin. We have a moral obligation to care for everything that God created out of love. Anything that is going to not care for what God has made out of love is sin, plain and simple. Anything that is going to not care for what God has made out of love is sin, plain and simple. Ito ay nagpapahina ng 10 utos sa Ebanghelyo ni Kristo at sa misyon ng Iglesia para sa pag-iibanghelyo. Kaya ang pagpapalagay na si Pope Francis ay nasa bahay ng Ama, ito ay isang grave theological errors. Sinasabi sa Biblia na kapag ang tao ay gumagawa laban sa kalooban at layunin ng Diyos at siya ay namatay na walang ginawa o pagtatangkang makikipagsundo sa pagsamba, ay hindi angkop na magpapalagay na siya ay nasa langit na. Dahil inihayag ni Jesus na maliban kung kayo ay magsisisi at kung hindi kayo ay mapapahamak. Malinaw na itinuturo ng kasulatan ng kung sino man ang matatagpo ang karapat-dapat at namatay sa pananampalataya ay bubuhayin muli para sa buhay na walang hanggan sa ikalawang pagdating ni Kristo, at ang hindi karapat-dapat ay bubuhayin at susunugin. Itinuturo ng Biblia ang dalawang muling pagkabuhay, ang pagkabuhay para sa buhay na walang hanggan at muling pagkabuhay para sa kamatayan. Kaya ang pagsisisi ay tunay na pagbabalik loob sa Diyos na lumayo sa kasalanan at pagsuway sa Kanya. Kasama na dito ang maling pananampalataya, sapagkat kung wala ang mga ito, ang isang individual ay nasa panganib na mananatiling hiwalay mula sa Diyos. Ang Biblia ay nagbabala sa atin na kapag tayo ay namatay sa estado ng walang pagsisisi, ay haharap sa paghatol at kondemnasyon ayon sa Hebreo 9:27. Kaya imbes na ipagpapalagay ang patutunguhan ng isang siya ay nasa Ama, ngunit lantarang sumasalungat sa mga utos ng Diyos sa publiko at hindi ginawa ang anumang pagsisikap na magsisi, ito ay mas angkop para na pagnilayan ang seryoso ng paghahanay ng ating buhay sa kalooban ng Diyos at upang himukin na magsisisi at mananampalataya kay Hesukristo. Ang pamamarang ito ay naparangalan ang banal na pagkatawag sa nagpapabagong kapangyarihan sa biyaya ng Diyos. Mahal na mga kaibigan, maliban na may pagbabago mula sa mortal tungo sa immortalidad, mula sa nabubulok na katawan tungo sa hindi nabubulok, ay walang taong papasok sa langit. Ito ang sinasabi ni Pablo. Maliban kay Moises at Elijah at Enoch at ang mga nabuhay muli sa paligid ng Jerusalem noong si Jesus ay ipinako sa krus, ay dapat muna may pagbabago. Ngunit ito ay mangyayari lamang sa pangalawang pagdating ni Kristo. Ito ang ating tanging pag-asa. Hindi ang Roma, kaibigan, ang siyang ating pagkakatiwalaan pagdating sa kaligtasan at tungkol sa pagkabuhay muli, dahil kanilang nililihis ang Ebanghelyo at ang katotohanan. Ngayon ay ang magandang pagkakataon para pag-usapan kung ano ba talaga ang nangyari tungkol sa kamatayan at bakit ang Roma ay iniiwasan ang katotohanan ito na inihahayag ng Biblia. Mga mahal na kaibigan, ang ating dakilang pag-asa sa buhay ay ang ikalawang pagdating ni Kristo. Tanggapin mo ang mga katotohanan ito na narinig mo dito sa VTD Media Ministry. Ngayon, maaari po bang pakitype
sa inyong mga comment section. Si Jesus ang aking tanging pag-asa. Maraming salamat mga mahal kong kaibigan sa inyong pagsama sa akin dito sa BTD Media Ministry Channel. Hanggang sa muli kaibigan, dito sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.